Sa punto po ito makakausap natin sa linya ng telepono si MMDA Chairman Francis Tolentino. Magandang tanghali po, Chairman Tolentino. Si Maris Umali po ito sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Maris. At kay Ivan, sa inyo mga tiga-panood ngayong araw na ito. Una po sa lahat, kumusta na po ang lagay ng MMDA Traffic Enforcer na nabugbog kanina? Nakausap niyo na po ba siya? Na-discharge na po siya sa San Juan Regional Hospital at kasalukuyan po nagpapagaling siya ngayon. Okay, tukoy niyo na po ba kung sino ang mga salarin? Hindi po na-identify ito. 30 po yung bumugbog sa kanya kasi 5 po yung cyclist namin na nakatalaga doon sa Macapagal Avenue. Ito po yung grupo ng mga drug racers na pinatitigil na po natin. Nagkataon lang po marami sila kanina kaya siguro baka mga lasing po ito Hindi na po inabutan ng mga pulis. Pero mamayang gabi po, full force kami doon. Sakaling babalik ulit sila, siguro maganda rin sila. Pero Chairman, syempre dahil nga sa nangyari, malamang baka hindi pa muna sila magpakita doon. Meron po ba kayong sasagawang manhunt operations? Tuloy-tuloy po yan. Hindi naman po dahil sa nangyaring ito, manghihina na yung mga tao namin, tuloy-tuloy po rin yan. At yung kampanya po against drug racing is part of our road safety campaign. Chairman, sa nangyari po kasi parang lumalabas na naharap sa peligro yung operasyon ng MMDA, yung mga traffic enforcers po ninyo. Hindi po ito yung unang pagkakataon na nangyari yan. Nung pinatupad niyo po dati yung 60 km speed limit sa may Commonwealth, meron na rin pong binantaan tsaka sinaktan yung mga motorista. Paano po ba ang gagawin ninyo para hindi na mangyari yung mga ganyang mga insidente? Siguro po binabalik ko yung panukala ko na yung mga, at least yung mga officers namin ay magkaroon ng armas. At saka tandem po sila, laging magkakasama. Ito nga, 5 na yung kagabi, pero marami ho talaga tayo mga drivers na walang paggalang sa otoridad. Nakakalungkot po yung nangyari. Nagpapakita lang po na kahit may mga paminsan-minsan, meron tayong mga enforcers na nababalitaan hindi gumagawa ng tama. Marami pa rin ho yung talagang beyond the call of duty na naglilingkod, na hospital, namatay na rin nga po. So, hindi naman po ito magpapahina ng loob ng magpapababa ng moral ng aming mga tauhan. At patuloy pa hong ito pa rin po nila yung kanilang tungkulin. At sinabi niyo po, Chairman, na magpo-full force kayo mamayang gabi at sa mga susunod na araw. Hanggang kailan ba itong full force na to? Kasi syempre, ma-maintain ba ito? Hanggang matigil na po itong drug racing sa Macapagal Avenue. Matagal na pong ipinagbabawal, Chairman, yung pangangarera sa Macapagal Boulevard. Bakit po kaya napakatalamak pa rin ito? Ano po yan may mga pustahan po dyan Ang alam ko po, hindi lang naman yung mga nagkakarerang kabataan na nakakotse ang involved dyan. May mga negosyante rin po na malalaki ang pustahan. Naghihintay na lang po sa isang lugar at doon na lang po kinokolekta yung mga pusta. So, matagal na po ito at malalim na operasyon na ito na nangangailangan ng mas malawakan din na pagkontrol para matigil po ito. Pagdating po ba sa mga pustahan, sakop nyo rin po ba yung paghuli sa mga ito? Or humihingi kayo ng tulong sa mga concerned agencies? Hindi na po, mga private na po ito na nasa ibang lugar na doon na lang po siguro pinokolekta yung mga bets nila. So nakakalungkot po may ganito tayo pero dahan-dahan po siguro mapapatigil po natin to. Alright, maraming salamat MMDA Chairman Francis Tolentino sa inyong panahon. Magandang tanghali po.